Ngayon, punta nga tayo kay Sara. Trust ratings of Sara Zimmerman Duterte. Yun, ito yung matindi. Nag-net siya ng laki 29%, bumagsak to 23%. 6 percentage yan. 6 percentage points, mga kotsero, binagsak. Significant ho yan. Again, mga kotsero, kung ang ang iyong margin of error is around 5%. So, ibig sabihin, yung kanyang lampas yung kanyang pagbaba sa 5% kasi 6 percentage points. So, ibig sabihin, significant yung kanyang pagbagsak. Bagsak ho talaga. Bagsak kung sa bagsak. Nakukulta na mga Pilipino kay Sara Duterte. Nag-survey kasi. Pangatlong survey na to, guys, ha. Ako nagtataka lang, mga kotsero. Nung si Pulse Asia naglabas ng survey, or no, si Publicus pala. Nung si Publicus Asia ang naglabas ng survey, etong mga DDMs, panay ang post. Uy, most trusted pa rin si Sara Duterte, blah, 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 blah. Okay, sige, fine. Pero bakit itong dalawang nakaraan, ayaw nilang i-share? Etong dalawang nakaraang na survey, ayaw nilang i-share. Etong sa SWS tsaka sa Pulse Asia. Bakit kaya? Sa palagay nyo, bakit kaya? Pero ngayon, pag-uusapan natin, mga kotsero. Etong bago. Balikan mo natin sa Publicus. Sabi ng Publicus Asia, ang trust at approval ratings ni PBBM at ni Sara ay bumagsak. The approval rating of key government officials and institutions, including President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte, had a significant decline heading into the new year. Kay PBBM, it's a 10-point decline sa kanyang approval rating from 43 to 33%. Kay Sara Duterte naman, it is a decline of 3%. 3 percentage points. From 40% to 37%. Punta ngayon tayo sa Pulse Asia. Ito ngayon yung sa Pulse Asia, December 21 yan, bago magpasko o meron. Punta muna tayo sa performance rating ng Pulse Asia. Sa performance rating, si PBBM ay merong 2 percentage point na pagbaba. Ngayon, ang problema, kaya hindi ito ma-share ng mga DDMs kasi 10 percentage points ang ibinagsak ni Sara Duterte. 10 percentage points. Napakalaki po niyan, mga kotsero. Oo, napakalaki po niyan. O, ano ibig sabihin? Dito, mga kotsero, ibig sabihin, nakukulta na ang taong bayan kay Sara Duterte. Sa trust rating, mga kotsero, eto na. Sa trust rating ni PBBM at ni Sara Duterte, kay PBBM ay merong -3 percentage points. Oo, bumaba. Pero hindi naman gano'n ka-significant. Kay Sara Duterte, kay SD, 12 percentage points. Napakalaki po niyan, mga kotsero. Kanina, sa performance rating, -10%. Sa trust rating, ito pinakamatindi, -12 percentage points, mga kotsero. -12. Ang laki. Buti ho sana kung si Sara, pataas ang rating pagdating sa trust rating. Kaso mo, hindi. Ito ngayon, yung pangsalubong ng New Year, December 30. Marcos Sara net trust rating down by 4 and 6 points respectively. Ito na, mga kotsero. Bigat na naman na ito. Pagpuntahan ngayon natin itong survey. Ito yung survey. So, ito yung kay PBBM. Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Ferdinand Marcos Jr. Ang kanyang trust rating as of December 2024 ay nasa 54%. Mataas-taas pa rin. Taas-taas pa rin naman ang kanyang trust rating. Out of 98% na aware sa kanya or kilala siya, 54% ang may mataas na pagtitiwala. So, that is a decline of around, 3 percentage points from September. Maliit lang, maliit. 3 percentage points lang ang binawas From 2024, September to December 2024, maliit lang ang binababa. It's negligible. Halos hindi mo mararamdaman yan. Parang kagat lang yan ang langgam. Yan yung kay PBBM. Punta ngayon tayo kay Sara. Trust ratings of Sara Zimmerman Duterte. Trust rating. Ay, hindi pala yun yung net. Wait. Balikan natin yung net. Hindi pala yan dapat na tinignan natin. Dapat ang tinignan natin ay yung net trust rating. Ito, ayan yan. Sorry. My bad. So, from 33% noong September, bumaba siya to 29% ng December. Yun yung 4 percentage points. Net, ibig sabihin, in-average mo na lahat yan. Yung trust, much trust, undecided, etc. So, 29%. Ayan, 29%. Ngayon, punta nga tayo kay Sara. Trust ratings of Sara Zimmerman Duterte. Yun, ito yung matindi. Nag-net siya ng laki 29%, bumagsak to 23%. 6 percentage yan. 6 percentage points, mga kotsero, binagsak. Significant ho yan.
Again, mga kutsero, kung ang ano mo, ang iyong margin of error is around 5%. So, ibig sabihin, yung kanyang lampas yung kanyang pagbaba sa 5% kasi 6 percentage points. So, ibig sabihin, significant yung kanyang pagbagsak. Bagsak ko talaga. Bagsak kung sa bagsak. Nakukulta na mga Pilipino kay Sara Duterte. Oh, wala nang tiwala eh. Although, syempre, tinan pa natin yung iba. Okay. So, tinan natin yung by region. NCR ang may pinakamalaking pagbagsak. Tsaka Balance Luzon. Laki yung bagsak sa Balance Luzon. Si Visayas, actually, in fairness, kay Sara, lumakas siya sa Visayas. Ayun, no? 32. From 25 to 32%. Pero sa Mindanao naman, may pagbawas. Sa Mindanao. So, from 75 to 73. 2 percentage points. Delikado. Delikado si Sara. Oo. Kay BBBM naman. Tignan natin. NCR, 22% percentage points. Tumaas siya sa Balance Luzon. Siyempre, Northern Luzon. Kakargahin siya niya na Northern Luzon. Central Luzon din, kinakarga siya. Visayas, tumaas din siya sa Visayas, so from 25 to 31%. Di ba? Sa Visayas. Tapos, of course, as usual, Mindanao, doon siya mababa. Again, hindi ko natin alam kung bakit palaging doon. Well, siguro nga, again, baka ano yan, it's because of the sample. Baka kasi ano yan eh, syempre, paluarte ng mga Duterte, ilan ba si Sara sa Balance Luzon? Si Sara nga eh, sa Balance Luzon, ilan lang siya? Bumagsak sa 1%. Northern Luzon, plus 5. 5% lang siya. Central Luzon, 8%. Southern Luzon, negative pa. Negative 5 si Sara Duterte. Pero malakas siya sa Mindanao. Ayan, 73%. Tsaka sa Visayas, tumaas siya sa Visayas. Again, mga kutsero, this has everything to do with the sample size. With the sample. So, mas marami ba sa kanya sumusuporta ang taga-probinsya? No. Mas marami ho ang mga taga-probinsya na sumusuporta kay Sara Duterte. And, in fairness, mga kutsero, ang mga supporters si Sara Duterte ay nasa class A, B, and C. That's so weird. That's interesting. Alam niyo kung bakit? Majority ng supporters si Sara Duterte ay nasa class A, B, and C. Mga rich, mga can afford. Ay, BBM kaya? Kay BBM, expect ko na mataas sa kanya yung support ng mga class A, B. Ay, hindi! Class D ang may suporta kay BBM. Class D. Mga poor. Yung class E kasi yun yung poorest of the poor. Pero yung mga interestingly enough, mga kutsero, ang suporta kay PBBM nanggagaling sa masang Pilipino. Class D, ito yung class A, B, and C. Yung plus 16. Kay PBBM to Class D, 30 percentage points. Class C, E, 24 percentage points. In fairness, Kasi alam nyo, mga kutsero, I would imagine na si PBBM ay papaboran ng mga mas may anda, mas may pera. Kasi syempre, ang kanyang policies really are to support the economy. Pero, it seems, mas malaki ang suporta ng mga class D. Nasa class D and class E kay PBBM. Mukhang mga kutsero, mukhang ang suporta kay Sara ay nasa rich. 34%. Ang laki Kay PBBM naman, class D, yung mga masa. I would think na the reason behind this, kung bakit mas maraming masa ang sumusuporta kay PBBM is because yung economic policy si PBBM ay umuubra.